Yo, what's up guys? PBA Draft 2025 is on the way. Dalawa sa pinaka-inaabangan na players na matagal na natin gustong makita sa liga ay officially papasok na. Si Juan Gomez de Leano at si Delph Panopio. Parehong may international experience, parehong may Gilas background, at parehong ready to take the next step dito sa PBA. Pero ang tanong, ano ang magiging epekto nila sa liga? Saan sila best fit? At ano ba talaga ang mas may edge? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, so let's get into it. Unahin na natin si Juan Gomez de Leano o Juan GDL. Alam naman natin, isa siya sa mga poster boys ng UP Fighting Maroons noong college. Rookie of the Year, mythical team member, at syempre, naging parte ng unang championship run ng UP sa UAAP after 36 years. Pero hindi lang siya nag-stick sa college glory. After UAAP, dumiretso agad siya abroad. Nag-D-League stint sa Tokyo Z, tapos naglaro sa D-League dito sa Pinas kung saan naging MVP siya ng 2022 Aspirants Cup. And from there, level up pa ulit. Lithuania with the BC Wolves. Tapos 2 season sa Korea with Seoul SK. Imagine mo yun, at just 25 years old, ang dami niya ng nadaanan at na-experience. Playing styles, competition, international exposure, lahat yan dala niya sa pagpasok sa PBA. At ito pa, hindi lang siya scorer. Kilala natin si Juan as a slasher, shot creator, at guard na may hustle. Pero through the years, ang laki ng improvement niya sa defense at sa pagiging leader on the court. Hindi na lang siya flashy scorer kung hindi, naging matured floor general. So, take away natin dito is si Juan GDL is not just another rookie. He's walking into the PBA as someone na may 4 years pro experience abroad. Para kang nagda-draft ng veterano na bata pa. Kaya kahit sinong team ang makakuha sa kanya, jackpot. Ngayon, punta naman tayo kay Delph Panopio. Ito yung player na baka hindi kasing mainstream sa casual fans, pero sa mga sumubaybay ng Batang Gilas at international basketball, alam na alam nyo kung sino siya. Panopio was part of the Batang Gilas squad na naglaro sa FIBA Under-19 World Cup kasama sina Kai Soto at AJ Edu. Siya ang floor general noon, ang primary guard. Kaya hindi na bago na ang basketball IQ niya is at a very high level. After Batang Gilas, naglaro siya sa US NCAA Division 1 sa CSU Bakersfield. Malaking bagay yun kasi konti lang talaga ang mga Pinoy na umaabot sa Division 1. Then, nagkaroon siya ng stints abroad, dapat sa Korea kaso hindi natuloy, pero bumawi siya sa India's INBL with Mumbai Titans kung saan nag-average siya ng halos 15 points per game plus solid assist and rebounds. At eto pa, Panopio is projected as a top 3 sa PBA draft kasi he is a true guard, a true point guard, combo guard actually, pwede rin, na kaya maglaro as a point guard at shooting guard. Marunong mag-set up ng plays, marunong din gumawa para sa sarili niya ng mga tira, plus he is only 25 years old. Kaya prime years niya pagpasok ng PBA. Ang advantage ni Delph sa mga ibang rookies is yung pagiging natural point guard. Mas facilitator siya mas playmaker. Ang tanong na lang dito, sinong team ang kukuha at kung paano siya mag-fit in sa system nila. Si Juan GDL, scorer, slasher, shot creator, may overseas seasoning at pro experience. Para siyang spark plug guard na pwede mong gawing focal point ng offense. Si Delph Panopio, playmaker, facilitator, at cerebral guard. Hindi flashy pero steady, high IQ, at may international Gilas background. Parang nakikita ko sa kanya si L.A. Tenorio. Kung titingnan mo, perfect complementary sila sa isa't isa. Isipin mo kung isang team lang yung kukuha sa dalawa no? Automatic backcourt of the future. Pero realistic, malamang mapunta sila sa magkaibang team. Ang tanong na lang dito is sino ang mas magiging effective sa PBA setup. So, Juan GDL has the edge in terms of star power at instant impact. Pwede siyang maging contributor agad kahit off the bench nga or starting guard Pero in the long run, wag nating i-underestimate si Panopio kasi guards like him, sila yung parang tumatagal sa PBA. Kaya nga sabi ko, L.A. Tenorio, diba? Hindi kailangan ng sobrang athleticism kasi ang puhunan niya is basketball IQ at decision making. Kung si Juan GDL, bagay siya sa mga teams na kulang ng scoring guard. Pwedeng NLEX kasi kailangan nila ng young backcourt partner, si Robert Bolick.
Pwede ring Blackwater since rebuilding pa sila at kailangan na ng star guard to build around with Cedric Barefield. Si Dolph Panopio naman, bagay siya sa teams na naghahanap ng young playmaker. Pwede sa Rain or Shine kasi mahilig sila sa guard na cerebral at team-oriented kasi. Pwede rin sa Phoenix dahil kulang sila ng pure point guard na kayang mag-set up ng mga shooter. So, exciting kasi kahit saan mapunta siguradong may role sila. Surprisingly, yung PBA draft ngayon is loaded kaya nga napa-upload ako nang wala sa oras. 1GDL brings scoring, experience, and star power. Dolph Panopio brings playmaking, IQ, and stability. Both are 25 years old, parehong ready to contribute right away. Kung ikaw tatanungin ko, sinong mas gusto mong mapunta sa team mo and ano yung team na yon? So, let me know all your thoughts in the comment section below. See you in the next upload. I hope na magbalik rin ako talaga dito. So, yan. Bye-bye!